Unahin natin itong plunder case nga sinasabi ni Trillanes, ano? At biglang sinalok ng ombudsman, and then to the extension support ang ICI, itong investigative body na binuo ni Marcos for cover up and for supposedly projection na may ginagawa naman kahit papaano ang gobyerno ni Marcos, no? Kasi wala namang naniniwala pa sa mga pailing-iling, paluha-luha at mga pagalit-galitan na gimmick ni Marcos. Lahat yun ay diskarte. A person so used, like an attitude na kanyang pinagkalakihan na ang pagsisinungaling at ang mga diskarte ng manipulasyon, ay madali pong gawin yon. Natural na kay Marcos pong pagiging aktor-akturan. Di ba? Aktor-akturan ang tawag dyan. Kaya unahin natin itong plunder case na sinasabi ni Trillanes. Sapagkat ang media po, na bit-bit niya kanina, binantayan nila itong pagsasampa niya ng kaso. So, tinatawag itong squid tactics, o kaya gamitin mo ang mga pamamaraan para i-confuse ang publiko. At ang psychological effect po niyan, magdududa ngayon yung mga ibang sektor, yung mga non-politically aligned or mga non-politically inclined, na sasabihin nila, naku, pati pala ang mga Duterte sangkot din sa katiwalian at anomalya. Hindi natin sinasabi na sila po ay walang pananagutan o may pananagutan. Hindi ko po yun ma-establish, mga kababayan. Subalit, nais ko pong bigyang punto. Ang sinasabi ko, hindi po magkakaroon ng iba pang layunin si Trillanes kung siya lang naman ang complainant. Maliban po sa pagkakaroon niya ng layunin na talagang wasakin ang Duterte political camp, sapagkat yun po ang kanyang kabuhayan. Mercenary nga ang tawag sa kanya, political mercenary. Bayaran na ahente ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez, na ang solong layunin ay gamitin ang pagkakataong ito kapag nagkaroon ng oportunidad na lituhin at linlangin po ang mga mamamayan. Okay? Kaya po, kung makikita ninyo, yan ngayon po ang ginagawa ni Trillanes. Nililito at kanya pong ginagawa ang mga hakbang na ang layunin ay bigyan po ng confusion ang mamamayan. So kung ano man ang kanyang ebidensya o ano man ang kanyang mga supporting documents and testimony sa plunder case na ito, the timing is obvious. Alam natin na gusto niyang ipin down ang pagsisisi. Sapagkat yun talaga ang gustong mangyari ni Marcos at Romualdez, na ang ginagawa nila, itinutuwid nila ang mga nakaraang pagkakamali. The past mistakes of the previous government of Rodrigo Duterte ang may pinagmulan kung bakit malaganap daw ang korupsyon. That narrative is also the same narrative na bit-bit ni Boying Rimulya when he was still the Department of Justice Secretary. At hindi nagbago po yan ngayon na nakaupo na siya bilang ombudsman. Mas lalo pa itong gagamitin niya ang narrative of cover-up and narrative of misinformation. At tumutugma naman ang timing ni Trillanes dahil pagkaupo ni Boying Rimulya, ginamit niya kaagad ang opportunity na maggawa o gumawa ng sampah-sampahang kaso na alam naman po natin gusto ni Marcos at Romualdez through the weaponization of ombudsman na ipin down at talagang durugin, o kung hindi man ay magkaroon po ng matinding ligalig o pagkadisturbo ang Duterte political camp. So the motivation is very obvious. The timing is very clear. Ang motivation, lituhin, linlangin at i-confuse ang mga mamamayan. Pangalawa, gamitin ang ombudsman as a weapon to paralyze the Duterte political camp. And they need special agents and operators to execute that plan. Hindi pwedeng si Boying Rimulya din mismo ang complainant. Kaya nga sumipot at sumilpot itong pagkatao ni Boy, the Big Joke Codeta, the big joke Codeta and the big joke himself, Trillanes. Sapagkat hindi lamang po siya isang mersenaryo. Hindi lamang siya political mercenary na nababayaran at nasusuhulan ng isang administrasyon
para gamitin sa mga pang-politikang asasinasyon o mga pangwasak sa perceived political rivals or political enemies ng gobyerno sa isang pagkakataon na ang layunin ay mangibabaw at magmonopolyo ng kapangyarihan. At nakita natin yan kung paano siya ginamit ng panahon ni Noynoy Aquino. Sila nila Hontiveros, si Boy AK-47, Ronald Llamas, itong grupo ng mga dilaw at pink, yung tinatawag kong yellow-pink zombies. Zombies dahil patay na yan politically dead ito at nasa basurahan na ng kasaysayan ng politika sa Pilipinas, ngunit binangon at binuhay nila Marcos, ng asawa niyang si Lisa at ng kanyang pinsan para gamitin as political zombies and political mercenaries. Ayun. So, wala po tayong pagpigil o pagsasabi na walang karapatan si Trillanes na mag-file ng kaso o magsampa ng kaso. Pero obvious naman na ang layunin niya hindi po upang tugunan ang sumasambulat na iskandalo ng pandarambong, pagnanakaw at pangungurakot, more than 1 trillion pesos, tahimik nga siya, involving flood control projects na nangyari sa kanyang mga financier at benefactors. Pag sinabi kong financiers at benefactors, I'm talking about kay Marcos Jr. at kay Romualdez, na ginagamit si Trillanes bilang pamamaraan nila na magkaroon ng special demolition job operator. Exactly how a person is being defined as a mercenary. Yun. Kaya, kung mayroon mang dapat kinasuhan muna si Trillanes at inuna niya at upang magpakita ng totoo at sinsirong motibo, edi dapat kinasuhan niya si Romualdez, si Saldico, o kinasuhan niya si Bongbong Marcos Jr., di po ba? O kinasuhan niya si Hontiveros dahil may mga insertions din at may mga flood control projects na itinuturo na involved si Hontiveros according to the report of Katonyeng at sa kanyang programang 2x2 sa DZRH. Pero alam natin na hindi gagawin ni Trillanes yun sapagkat ang kanyang benefactor, ang kanyang financier ay mismo si Marcos Jr. at si Romualdez. And the purpose of the filing of the case is not about to establish yung guilt or merit of the case, guilt of the accused or guilt of those na tinatarget niya or ang merito ng kaso, kundi lituhin lang at talagang magkaroon lang ng tinatawag na diversionary issue. Kaya nga pinag-usapan kaagad siya at nakita ng mga tao na oops, mukhang may issue din pala si Bongo. At when you talk about Senator Bongo and his involvement and business interest, ay talaga pong madali mo siyang idugtong kay Pangulong Duterte. Yun ang political tactics na ina-adapt ni Trillanes, no, to malign and insinuate yung mga katiwalian o pangungonsinti sa katiwalian na ginawa ni Pangulong Duterte. Exactly the way he pretended to be filing some complaints of plunder against Senator Bongo at dinamay niya ang tatay, ang kumpanya sa pangontrata at pati po si Pangulong Duterte. Number 2 point kung bakit na big joke si Trillanes. Inabisto po ito na yun po ang kanyang pattern in history. Yung kanyang pagiging special agent for special political operations na hindi naman po tumutugma sa mabuting interes ng buong bansa the way he was dressed down during the time na senador pa siya. Sinabon ito ng turutudo ni Senate President noon, Juan Ponce Enrile, at tinawag siyang duwag at manipulator dahil nagbaback channel talk siya sa China na hindi naman siya Department of Foreign Affairs Secretary at hindi naman siya ang mayroong otoridad o representative authority or delegated authority for that matter according to the position in government sapagkat senador siya. Legislator ang kanyang role, hindi po para mag-implement o maging bahagi ng foreign policy and foreign relations na programa ng Executive Department. Pero dahil nga bayaran, suhulan ng gobyerno ni Noynoy Aquino, ginamit siya sa palpak na kanyang backdoor channel at nag-override, inapakan pa niya ang otoridad ng Department of Foreign Affairs. Ayun. So may history talaga sila. Like ang history ni Hontiveros. Allegedly,
ay tuloy-tuloy ang tinatawag na witness tampering, witness manipulation, bribery, the way she was also exposed by another witness sa komitiba niya sa kanyang one-woman show attack using the Senate Committee and the Senate itself laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa pagwasak niya sa integridad at dignidad ni Pastor Kibuloy, ng mga Kingdom of Jesus Christ Ministry, ng organisasyon ng KOGC, and even kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. In-expose ito lahat ng isang revelation ni alias Rene. O, di po ba? So, si Trillanes ay tinatawag na the big joke. At si Hontiveros, tinatawag naman po na the great pretender. They want to project themselves in a matter as if they are self-righteous, matuwid, matino, and crusader against abuse, corruption, and other ill practices or evil acts in government. And yet, makita naman natin, hindi na natin kailangan pang i-argue, konsentidor ang dalawang ito sa ginagawa ni Marcos at nila Romualdez na pagpapanumbalik ng malawakang pandarambong, korupsyon at mga kaganapan kung saan po ay naging iskandaloso, even to the point na tinawag na crime of the century, ito pong 1 trillion pesos mahigit na pagkakaroon ng massive plunder in the guise of flood control projects. Yan pa lang po mayroon pang mga iba pang infra projects like farm to pocket roads, school buildings without school, mga ghost din po ito, at mga katawa-tawa na mga palusot, billions of public funds din po ito ang pinag-uusapan po natin. Ayun. So, mga kababayan, ano naman po ang role dito ni Hontiveros? Si Hontiveros po at si Trillanes, mga tandem po ito ng mga mini-maintain. Naka-retainer po ito sa mga political special agents ni Marcos. No, aside kay Itbulaga, Tito Soto at kay Ping Lacson, itong dalawa, si Hontiveros at saka si Trillanes, magkatandem ito. Hindi naman po yan lingid na kapag bumaho na ng todo-todo si Romualdez at talagang beyond redemption na, si Hontiveros ay nakabantay po yan. At si Trillanes, tatakbo ang dalawang ito President and Vice President. And then, babalik si Dilimat, si Lula Laila de Lima, na senador o kaya magiging kabinet nila kung tsambahin sila. Yan po isang grupo yan ng mga mercenary. Si Hontiveros, si Trillanes, at ito si de Lima at si Chel Jokno. Ang medyo kumalma at hindi masyadong nag-a-align sa kanila, itong si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Dahil sa internal po na diferensya nila sa pamumuno at paano paandarin ang organisasyon ng kanilang grupong Liberal Party. Ayun. Pero, in terms of commonality of agenda, sa kanilang pinaka-common na pinagkakaisahan nila ay ang pagiging anti-Duterte. They would even love si Marcos na tinatawag nilang anak ng diktador, magnanakaw, at mga sinungaling, at mga nagpahirap sa bayan na kanilang tudong inatake noong 2022 elections and even before as a standard political slogans ng mga dilaw at pink at ng mga mercenaryong ito na kagaya ni Trillanes, Hontiveros, de Lima at Jokno, and yet ngayon nangangayo papa, humahalik sa talampakan at nakikipagsambahan sa kanilang patron na ang pangalan ay Marcos Jr. at ang vice patron nila ay si Martin Tambaluslos.